Kumusta? Maligayang pagbabalik sa Pinoy Recap. Ngayon ay mapapanood nyo at ating ipapaliwanag ang isang palabas na pinamagatang Natalie. Ito ay tungkol kay Junhyuk, isang iskultor at propesor at sa kanyang estudyante at modelo na si Miran. Tunghayan natin kung paano nag-cross ang kanilang landas at ano ang magiging papel nila sa isa't isa. So, sit back, relax, at mag-enjoy sa panunood. Magsisimula ang kwento sa isang gallery kung saan may nagaganap na exhibit. Abalang-abala ang curator na si Hyorim sa pag-estima sa mga dumalo na mahihilig sa singing. Sa isang sulok naman, maaaninag natin si Junhyuk na nakatayo, malayo ang tingin at tila may iniisip ng malalim. Nang makaalis na ang huling bisita, lumapit si Hyorim kay Junhyuk upang ibalita sa kanya na lahat ng mga ginawa niyang eskultura ay nabenta na, maliban sa kanyang obra maestra na ang tawag nila ay Natalie. Sa sumunod na eksena, parating si Minwoo, lula ng isang ferry boat. Nakasalubong niya si Hyorim at tinanong kung pwedeng makausap si Professor Junhyuk. Gusto raw niya bilhin si Natalie. Tinitian siya ni Hyorim sabay sabi na hindi pwedeng mangyari yon. Tinanong niya si Minwoo kung bakit niya gusto bilhin ito. Hindi sinagot ni Minwoo ang tanong niya dahil ito raw ay isang lihim. Balikan natin si Junhyuk sa gallery. Nakasalampak siya sa upuan. Tapos tinignan niya si Natalie at nilapitan bitbit ang isang martilyo. Nang bigla na lang aakma siyang hatawin si Natalie gamit ang martilyo. Pagkatapos paglingon niya sa labas, bigla niyang nakita si Mira na naglalakad. Dali-dali niyang tinunton ang pintuan sa kagustuhang habulin ang babae. Pero pagbukas niya ng pinto, hindi si Mira ang andoon kundi si Minwoo. Akala ni Junhyuk isang parokyano lang si Minwoo. Nagpaliwanag si Minwoo na isa siyang art critic at interesado siya sa mga gawa ni Junhyuk. Pagsasarhan na sana siya ng propesor, ngunit namilit siyang makausap ito. Nagpakilala siya na naging estudyante siya ni Junhyuk noong 1997. Dahil dito nagbago ang isip ni Junhyuk. Pinapasok niya si Minwoo sa loob ng gallery. Si Minwoo ay isang art critic at gusto niya raw gawa ng review si Natalie. Pagkakita niya sa eskultura, siya ay namangha at para raw itong buhay na buhay. Kahawakan na niya sana ito ngunit pinagbawalan siya ni Junhyuk. Tinanong ni Junhyuk kung ano ba ang gusto ni Minwoo malaman tungkol kay Natalie. Gusto ni Minwoo malaman kung sino ang modelo ng eskulturang Natalie. Pinapalarawan niya kay Junhyuk ang modelo. Sagot ni Junhyuk, wala daw pagkakatulad ang kanyang obra sa modelo nito. Matipid ang mga sagot ni Junhyuk. Marahil dahil hindi siya kumbinsido na totoong art critic si Minwoo o kaya wala siyang tiwala dito. Pabalang-balang ang mga sagot niya. Isang beses pa nga, ininsulto niya ito at sinabing kumikita ang mga katulad niyang art critic sa pamamagitan ng pagchismis. Depensa naman ni Minwoo, hindi makikilala sa madla ang mga obra nilang mga alagad ng sining kung hindi dahil sa kanilang mga art critic. Sa kalagitnaan ng kanilang talakayan, natawag na bato ni Minwoo ang eskultura ni Junhyuk. Hindi ito nagustuhan ni Junhyuk. Kinuha niya ang martilyo at bigla na lang binasag ang pinakamalapit sa kanya na eskultura. Nagulantang si Minwoo. May katanungan si Junhyuk kay Minwoo. Ano ba raw ang pagkakaiba ng isang iskultor sa umuukit ng lapida? Ang iskultor ay nag-iisip daw habang ginagawa ang kanyang obra samantalang ang taga-ukit ng lapida naman ay ginagawa ito para kumita at hindi para sa sining. Tinamon ni Junhyuk si Minwoo. Naiintindihan ba daw nito ang kalakaran ng sining? Hindi raw ang pag-amin ni Minwoo. Pumuwelta naman si Minwoo at tinanong si Junhyuk kung naiintindihan din ba naman niya ang mga kababaihan. Ibinigay na halimbawa ni Junhyuk si Hyorim na may pagtingin daw sa kanya. Ito raw ay galit sa kanya ngunit kapag ito ay kanyang kasalpakan at nalilimutan daw nito ang lahat ng kanyang galit. Ito raw ay payag makipagtalpakan sa kanya maski alam nitong may ibang babae sa puso niya. Napunta ang usapan nila sa pagiging tapat sa asawa. Tinanong ni Junhyuk si Minwoo kung may asawa na ito. Hindi umimik si Minwoo. Sa tingin ni Junhyuk, mahal na mahal ni Minwoo ang kanyang asawa dahil mukhang hindi siya yung tipong nambababae. Hindi naman lahat ng lalaki ay tulad mo na pinaglalaroan lang ang mga babae, sagot naman ni Minwoo. Meron pa rin daw na mga lalaki na tunay na nagmamahal at tapat sa asawa. Pinaliktad ni Junhyuk ang kwento. Tinanong niya si Minwoo kung sigurado ba siyang nasa bahay lang ang asawa niya at hindi nakikipagkita sa kung kani-kaninong mga lalaki. Mahinahon namang sinagot ni Minwoo kay Junhyuk na wag ihalin tulad ang kanyang buhay pag-ibig sa buhay pag-ibig ng iba. Meron pa rin daw na mga wagas na pag-iibigan sa mundong ito. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Minwoo. Diretsahang sinabi niya kay Junhyuk na gusto niya bilhin si Natalie. Magkano ba raw ito? Mapilit siya kahit sinabi na ni Junhyuk na hindi niya binibenta ito.
Magpapaalam na lang sana si Minwoo nang sinabihan siya ni Junhyuk na hindi naman talaga ang pagbigay ng review ang pakay niya kundi ang pagbili kay Natalie. Ano ba raw ang layunin niya at gusto niyang mapasa kanya si Natalie? Hindi ito sinagot ni Minwoo. Sa halip binato niya ng isang katanungan si Junhyuk. Sino ba si Natalie sa buhay niya? Siyang pag-entre ni Hyorim sa eksena na nagsabi na siya si Natalie. Umisi na lang si Junhyuk sa sinabi ni Hyorim. Aniya kahit kailan hindi ka magiging si Natalie. Ikinapi ko naman ito ni Hyorim kung kaya't itinumba niya si Natalie. Mabilis namang nasalo ni Minwoo si Natalie at ito ay hindi nabasag. Parang ang ibinulalas ni Junhyuk kay Minwoo na hawak nito ang babaeng pinakamamahal niya. Naging modelo din niya si Hyorim ngunit hindi siya nasiyahan sa oras nito at parang may kulang. Hindi daw niya makita ang hinahanap niya. Nagdaan ang mga buwan. Hindi pa rin niya makita ang modelong tutuban sa kanyang mga pamantayan. Hanggang sa di inaasahang pagkakataon, napadaan siya sa isang auditorium at nasumpungan niyang nagsasayaw ang mga miyembro ng dance class. Napukaw ang atensyon niya ng isang babae na nakadamit na pula. Ito ay si Miran. Pagmula nang makita niya ito, hindi na ito nawaglit sa isipan ni Junhyuk. Tama na ito palagi ng kanyang puso't isipan. Hindi man lang niya alam ang pangalan nito. Isang araw, gaya ng nakagawian niya, nagtuturo si Junhyuk sa kanyang klase nang mapansin niyang estudyante pala niya si Miran. Siya ay natigilan at nagkatitagan sila. Pagkatapos ng klase, nilapitan siya ni Miran at nagpapirma tulad ng isang autograph dahil nagtapos na ang isang semester. Tinanong ni Junhyuk kung ano ang pangalan niya at kung ano ang ilalagay niya sa autograph. Ibinigay ni Miran ang pangalan niya at isulat daw niya ang katagang, "Gusto kita." Nagulat si Junhyuk ngunit ginawa pa rin niya. Pagkatapos niyang pirmahan, lumapit pa si Miran at sinabihan si Junhyuk na gusto niya maging modelo nito. Mariing kinontra ni Minwoo ang mga sinabi ni Junhyuk. Hindi daw ganun ang pagkakakilala niya kay Miran. Hindi ka panipaniwala na si Miran pa ang nanunukso kay Junhyuk. Patuloy na kinwento ni Junhyuk ang una nilang session na nauwi sa una nilang pagtatalpakan. Inilarawan niya ang init ng kanilang pagmamahalan. Habang tumatagal daw, lalong tumitindi. Naulit daw ng naulit ang kanilang pagsasanib. Parang ayaw na nilang tumigil. Kung gano'n naman daw nakasidi ng kanilang pagmamahalan, bakit daw hindi niya pinakasalan si Miran? Tanong ni Minwoo. Bakit daw naghiwalay sila? Tugon ni Junhyuk, hindi naman daw sila naghiwalay. Bagkus nangako nga daw sila sa isa't isa na hanggang kamatayan ang pag-iibigan nila. At hindi naman daw kailangan ang kasal sa 2 taong nagmamahalan. Nagalit si Minwoo at inakusahan niya si Junhyuk na gumagawa lang ng istorya. Hindi daw gano'n ang pagkakakilala niya kay Miran. Si Miran daw ay dalisay at walang bahid ng kalaswaan. Nasaksihan daw ni Minwoo yung umagang iyon kung saan nagpapirma si Miran kay Junhyuk. Ngunit hindi tulad ng sinabi ni Junhyuk na inakit siya ni Miran, si Junhyuk raw ang nag-alok na gawing modelo ang babae sa ginagawa niyang obra. Kitang-kita daw niya kung paano napipilitan lang si Miran. Sinira daw ni Junhyuk ang pagkatao ni Miran alang-alang sa singing. Nagpalitan ng dalawa ng mga akusasyon. Nagtuturuan sila kung sino ang baluktot ang pag-iisip. Pinagsamantalahan daw ni Junhyuk ang kahinaan ni Miran at ginamit ang pagiging propesor nito. Ayon naman kay Junhyuk, hindi niya pinwersa si Miran at kusang loob itong sama-sama sa kanya. Pero inamin din ni Junhyuk na nagtanong din si Miran tungkol sa kasal. Hindi raw niya maibigay sa babae ang iniintay nitong pangako na pakakasalan sapagkat hindi naman daw siya yung tipo ng lalaki na gagawa ng isang bagay dahil ito ay idinidikta ng tradisyon. Sa halip, niyaya niya si Miran na magsama na lang sila. Kita sa mga mata ni Miran ang pagkabigo. At kahit bigong makuha ni Miran ang pangako ng kasalan mula kay Junhyuk, nagpatuloy ang kanilang relasyon. Isang umaga, pagkatapos ng isang masidhing pagsasagupaan, kinamusta ni Miran si Natalie. Bakas ang kalungkutan sa kanyang mga mata na nag-iipon na rin ng mga luha. Hindi umimik si Junhyuk na sa oras na iyon ay natutulog. Patuloy ni Miran, pagkatapos ng 10 taon, babalik daw siya upang kamustahin si Natalie. Tahimik siyang nagbihis. Pagkatapos ay tinungo ang pinto. Bago siya lumabas, binigyan niya ng isang sulyap si Junhyuk na ngayon ay bukas na ang mga mata at tila nakikiramdam ngunit hindi umiimik. Makalipas ang ilang sandali, lumabas na ng tuluyan si Miran. Hindi na siya nagpakita pang muli kay Junhyuk. Nagsisisi daw si Junhyuk at hindi niya ito pinigilan. Patuloy na sinisi ni Minwoo si Junhyuk sa paghihiwalay nila ni Miran. Tinawag niya itong isang walang kwentang tao. Ang pagmamahal daw nito ay nasa isip lang at hindi sa gawa. Kumanti naman si Junhyuk at tinanong si Minwoo kung bakit hindi ito makausad sa kanyang pag-ibig kay Miran na hindi naman nasuklian. Sinagot naman siya ni Minwoo na ito ay dahil siya daw ang naging liwanag at pag-asa ni Miran nang dumanas ito ng matinding depresyon pagkatapos ng paghihiwalayan nila ni Junhyuk.
May bahid na pangungutya na sinabi ni Junhyuk kay Minwoo na mas kilala pa pala niya si Miran kesa sa kanya. Mabilis naman na sinagot ni Minwoo ang pang-iinsulto ni Junhyuk at dito na niya ibinunyag na kaya niya kilalang kilala si Miran ay dahil sa ito ay naging asawa niya. Matagal nang humahanga si Minwoo kay Miran. Sinusundan niya ito sa kanyang mga pagsasanay sa sayaw. Habang pinapanood niya si Miran, iginubuhit din niya ito. Hindi lingid sa kaalaman ni Miran na may tagahanga siya sa katauhan ni Minwoo. Pagkalipas ng ilang linggo matapos nilang maghiwalay, nilapitan ni Miran si Minwoo na nakaupo sa isang bangko sa school campus. Tinitignan ni Minwoo yung mga larawan ni Miran na kanyang iginuhit. Nagulat siya nang makitang papalapit si Miran sa kanya. Umupo ang babae sa tabi ni Minwoo. Tinanong ni Miran kung minamahal ba siya ni Minwoo. Sumagot agad ng oo ang lalaki. Panghabang buhay ba ang pagmamahal mo kahit alam mong may iba sa puso ko? Patuloy na tanong ni Miran. Oo pa rin ang sagot ni Minwoo. Kahit na sigurado na siya sa pagmamahal ni Minwoo, malungkot pa rin si Miran. Yumuko siya at umiyak. Mahigpit naman siyang niyakap ni Minwoo. Hindi makapaniwala si Junhyuk sa mga narinig niya. Pagkagalit ang umiral sa kanya. Habang daw siya ay nalulugmok sa kalungkutan, si Miran naman daw ay nagpapasarap sa piling ng iba. Nangako daw si Miran na mamahalin siya habang buhay. Tinanong niya si Minwoo kung bakit pa siya pinuntahan. Di sana daw, nananahimik na lang siya. Nagbitiw si Junhyuk ng mga masasakit na mga salita para kay Miran at inutusan si Minwoo na sabihin ang mga ito sa kanyang asawa. Umiling na lang si Minwoo sabay sabi na hindi na niya magagawa yun dahil si Miran ay pumanaw na. Nagulantang si Junhyuk sa mga narinig niya. Ovarian cancer ang ikinamatay ni Miran. Nung nalaman nilang buntis ito, mas pinili raw ni Miran ang buhayin ang anak. Tutol naman si Minwoo dahil ayaw niyang mawala si Miran. Ikamamatay daw niya ito, pero nasunod ang pusong ina. Itinigil nila ang chemo treatment para hindi maapektuhan ang bata sa kanyang sinapupunan. Nagkaroon sila ng isang malusog na anak na babae. Kerim ang ipinangalan nila dito. Sa puntong ito kumalat na ang kanser sa ibang bahagi ng katawan ni Miran. Hindi na siya maisasalba ng chemotherapy. Nahulog na rin ang pangangatawan niya at nanghina na rin. Si Minwoo naman ang umako sa mga gawaing bahay ni Miran. Makikitang minsan naglalabas siya ng mga lampi ng bata o kaya abala sa paghahalaman. Natutunan na rin ni Miran na mahalin si Minwoo. Marahil ito ay dahil puro kabaitan at pagmamahal lang ang pinakita ni Minwoo sa kanya. Sa bandang huli nabigkas na rin niya ang mga katagang I love you kay Minwoo. Tuwang-tuwa naman si Minwoo nung narinig niya ito. Balikan natin si Junhyuk at si Minwoo na ngayon nasa loob na ulit ng gallery. Inarap ni Junhyuk si Natalie at malakas na humingi ng tawad kay Miran. Matinding pagdalahamati ang nadarama niya. Patuloy na nagkukwento si Minwoo hanggang sa kahuli-hulihan, iniintay daw ni Miran si Junhyuk. Minsan, sinundan ni Minwoo si Miran at nakita niya ito na naghulog ng sulat sa mailbox ni Junhyuk tulad ng nakagawian niya sa nakaraan. Pagkaalis ni Miran, dali-daling binasa ni Minwoo yung sulat. Iiwan na sana niya ito sa mailbox pero nagbago ang isip niya at dinala niya ito. Nagalit si Junhyuk dito dahil kung nabasa niya ang sulat na iyon, edi sana napuntahan niya si Miran. Inabot ni Minwoo kay Junhyuk ang naturang sulat. Pinasa naman niya ito. Sa sulat na ito, nais ni Miran na magkita daw ulit sila ni Junhyuk kahit isang beses lang. Nanghingi rin siya ng paumanhin dahil hindi raw niya matutupad ang pangakong balikan si Junhyuk matapos ang 10 taon kaya kung pwede daw, magkita na lang sila sa oras na iyon. Ani ni Minwoo, hanggang sa huli, si Junhyuk pa rin ang nasa isip at puso niya, si Junhyuk ang kanyang namimiss at hinahanap. Tinanong ni Junhyuk si Minwoo kung alam ba nito ang gustong sabihin ni Miran sa kanya. Sagot ni Minwoo, hindi raw niya alam kaya nga pinuntahan niya si Junhyuk para alamin dito. Ngunit napag-isipan ni Junhyuk na hindi na mahalaga kung ano ang gustong sabihin ni Miran sa kanya. Hindi na niya maibabalik ang nakalipas. Tinanggako na lang niya sa sarili at sa alaala ni Miran na pupuntahan niya ito kahit magdaan pa ang walang hanggan at mamahalin niya ito ng lubusan. Sa huling eksena makikitang pumasok si Junhyuk sa isang napakalaking mailbox na may pangalang Postbox of Love. Hiling niya na sana ihatid siya ng mailbox na iyon kay Miran. At dito na nagtatapos ang ating storya. Naway nagustuhan nyo at sana'y huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa susunod pa nating video. Ingat at maraming salamat sa panonood.